Agaw pansin si Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang kauna-unahang pagdalo sa isang Senate Committee hearing. Pinaghahandaan na rin ni Trillanes ang kauna-unahan niyang appearance sa mismong plenaryo ng Senado. Saksi si Ruth Cabal. Pagpasok pa lang sa pagdinig ng Committee on Health, agaw atensyon agad si Senador Antonio Trillanes IV na sa unang pagkakataon mula ng mahalal ay sa labas na ng kulungan gagampanan ang tungkulin bilang mambabatas. We are happy and honored to have with us Senator Trillanes. Saglit nang napatigil sa pagsasalita ang chairperson ng komite na si Senator Pia Cayetano na nanguna sa pagtalakay sa paniningil umano ng ilang pribadong ospital ng on-the-job training fee sa mga nurse. At sa buwan naman niyang pagsalang sa tanungan, diretsahan si Trillanes. Provide us a list of hospitals who are actually doing this. I called all our chapter presidents in the country, and no one really wanted to give up. Our problem in gathering the data to really be evidence. The challenge is now on the Philippine Nursing Association as well as the other nursing organizations to come up with complainants who will actually say something. Sa pagdinig, tinanggi ng grupo ng mga ospital na naniningil sila ng OJT fee. Kaya ang mismong Philippine Nursing Association at Department of Health wala rin daw magawa sa ngayon. Sa tala ng Philippine Nursing Association, lumalabas na 160,000 ng mga registered nurse sa bansa ang walang trabaho. Sobra-sobra na raw kasi sila kumpara sa demand. Pero bukod dyan, problema rin ang requirement sa mga nurse na magkaroon muna ng experience na sinasamantala umano ng ilang ospital. Sa una talaga, nung mga volunteer na ito ay libre. Then sinasabi nila na dahil nga gumagamit kayo ng mga serbisyo ng ospital, gumagamit kayo ng facilities ng ospital, therefore you should pay. Sa Lunes, may isa na namang first na gagawin si Trillanes at yan ay ang pagharap sa sesyon ng Senado. Kaya bilang paghahanda, magpapatutor daw muna siya tungkol sa mga parliamentary procedure. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Mga kapuso, sinuwerte ba kayo ngayong araw? Sabi kasi ng Feng Shui expert, lucky day ngayon dahil sa petsang January 11, 2011 o 1-11-11-51. Ang report ni James Velasquez, isa pang una sa saksi. January 11, 2011 o 1-11-11. Kung paniniwalaan ng Feng Shui at numerology, kasaganahan daw ang dala ng mga nagtutugmang numero ng petsa. Base kasi sa numerology, swerte ang 1-11-2011 dahil kapag inad ay magiging 7 ang suma total ng mga numero sa petsa, ang pinakamahiwaga o numero sa numerology. At sa araw na ito, ayon sa aming nakausap na eksperto, kung sinundan ninyo ang inyong kutob ay magandang bagay raw ang darating sa inyo. Pag nasa alpha state ang tao, meron ka ng connection doon sa higher God. Pag kinutuban ka at ito ay first impression, that impression could be true. Kung ang Feng Shui expert naman ang tatanungin, ang number 1 na paulit-ulit sa petsang ito ay nagbibigay daw ng mas mataas na antas ng dulong sa mga tao. 1, it represents the number of divinity, light, and wisdom. Kung tayo gumagawa ng decision, wisdom ay naandon. Dagdag pa ng Feng Shui expert, kung nagsuot kayo ng matitingkad na kulay gaya ng pink, orange at red maghapon, huwag na raw magtaka kung tila mas sinuwerte kayo ngayong araw. Pero kung tatanungin ng ating mga kababayan, totoo man o hindi ang swerte ngayong 1-11-2011, nasa Diyos pa rin daw ang awa, nasa tao ang gawa. Depende sa tao. Oo, nasa pagkano lang yan, pagsisumikap. Para sa akin, araw-araw maswerte, depende sa tao. Wala naman sa araw yan eh, nasa tao yan eh, kung ano paniniwala niya. Naniniwala ako sa Diyos. Sa Diyos Oo. Kung ano yung itinakda niya, yun ang mangyayari. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, Solen Yusuf na insulto matapos basagang bimbo ng isang French TV channel. Una sa saksi, mag-asawa nakapagpatapos ng mahigit 80 scholar sa kolehiyo sa pamamagitan lamang ng 20 pesos. Balitang hatid, isang liga na katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.